Madalas kinukot siya ng kanyang mga kalaban bago pa man mangyari ang laban. Isang karaniwang estratehiya sa boxing na tinatawag na trash talk. Ginagawa ito upang guluhin ang kalaban, bawasan ang kanyang kumpiyansa o para lang mag-promote ng laban at makuha ang interes ng mga tao. Gayunpaman si Manny Pacquiao ay kilala sa kanyang pagiging kalmado at profesional sa kabila ng mga pang-iinsulto. Sa halip na sumagot ng mga masasakit na salita, madalas niyang pinatutunayan ang kanyang sarili sa loob ng ring. Dahil dito, marami ang humahanga sa kanyang disiplina, respeto at sportsmanship. Madalas ngang inangasan si Manny Pacquiao ng kanyang mga kalaban sa loob man o labas ng ring dahil isa siyang maliit pero mabilis at malakas na boksingero. Maraming katunggali niya ang nagtangkang gulatin o sindakin siya bago ang laban. Narito ang ilan sa mga halimbawa. Una, Marco Antonio Barrera noong 2003. Si Marco Antonio Barrera ay isang Mexicanong boksingero. Bago ang kanilang unang laban, maraming nagduda sa kakayahan ni Pacquiao. Lalo't si Barrera noon ay isang boxing superstar. Subalit nagulat ang lahat nang duminahin ni Pacquiao ang laban at talunin si Barrera via TKO sa round 11. At ang sunod, Eric Morales. Noong 2005 hanggang 2006, si Eric Morales ay isa ring Mexicanong boksingero. Si Morales ay isang matikas at palaban na boksingero na minsan nang natalo si Pacquiao noong 2005. Sa kanilang rematch noong 2006, may halong yabang si Morales at sinabing kaya niyang talunin muli si Pacquiao. Ngunit napatunayan ni Pacquiao ang kanyang husay nang pabagsakin si Morales sa kanilang dalawang huling laban. At ang sunod naman, Oscar De La Hoya. Si Oscar De La Hoya ay isa ring Mexicanong boksingero. Taong 2008, maraming nagsabi na lampa si Pacquiao kumpara kay De La Hoya at ang laban nila ay tinawag na David versus Goliath. Subalit matapos ang laban, si De La Hoya mismo ang sumuko sa upuan bago pa magsimula ang 9th round. Isang malinaw na tagumpay para kay Pacquiao. Floyd Mayweather Jr. noong 2015. Si Mayweather ay kilalang mahilig sa psychological warfare at madalas laitin ang mga nakakalaban niya, kabilang si Pacquiao. Sa laban nila, kahit nanalo si Mayweather sa desisyon, maraming fans ang nadismaya dahil sa kanyang depensibong estilo. Adrian Broner noong 2019. Isa sa mga pinakamaangas na kalaban ni Pacquiao, si Broner, ay madalas magyabang at magtaas ng kilay sa press conference. Gayunpaman natalo siya ni Pacquiao sa isang dominanting laban. Madalas ngang inangasan si Pacquiao pero sa dulo, pinapatunayan niya sa ring na ang kanyang galing, sipag at puso ang nagdadala sa kanya sa tagumpay. Bago ang laban nila noong July 20, 2019, si Keith Thurman ay nagbigay ng matapang na mga pahayag laban kay Manny Pacquiao. Sinabi niya na ipapadala niya sa retirement si Pacquiao at tatawanan lang daw niya ang suntok ng pambansang kamao. Bukod dito, sinabi rin ni Thurman na sisirain niya si Pacquiao sa loob ng ring at tataob ito sa unang round. Gayunpaman hindi natinag si Pacquiao sa mga pang-aasar ni Thurman. Sa laban mismo, pinabagsak agad ni Pacquiao si Thurman sa first round at kalaunan ay nanalo siya via split decision. Pinatunayan na hindi basta-bastang matitinag ang kakayahan kahit 40 years old na siya noon. Si Manny Pacquiao ay isa talagang alamat sa mundo ng boxing. Hindi lang sa mga titulong na panalunan niya sa iba't ibang weight classes, kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon at karakter. Mula sa pagiging mahirap na batang may pangarap, naging isa siya sa pinakatanyag na atleta sa buong mundo. Marami ang humahanga dahil hindi lang sa kanyang mga laban, kundi pati na rin sa mga contribution niya sa bansa natin bilang isang senador at philanthropist. Pati na rin ang kanyang pagiging kaakit-akit sa mga fans dahil sa kanyang fighting spirit at hindi matitinag na determinasyon. Ang mga record at tagumpay ni Pacquiao ay mahirap nang talunin. Sa tingin mo, ano ang pinaka-memorable mong laban niya?